Update sa expanded 4PH program ating pag-uusapan kasama si Department of Human Settlements and Urban Development Senior Undersecretary Henry Yap. Susek Henry, magandang tanghali po. Salamat po sa pagpapaunlak. Good afternoon sa inyong televiewers. Okay, Susek, kamakailan po ay inilabas ng PSA Board ang bagong housing need ng bansa. Ano po ba itong pag-aaral na ginawa ng PSA Board tungkol po sa housing? Pakipaliwanag po. Okay, noong February, naglabas po ang Philippine Statistics Authority ng Resolution Number 1, Series 2026. Ayon dun sa resolution, inaprubahan po nila yung framework at yung methodology sa pag-estimate ng housing needs natin for the period 2023 to 2028. No? Nagsimula kasi itong study na to couple of years ago, noong bagong administrasyon. Inalam po o ni-require tayo ng ating Kongreso na alamin kung tama pa ba yung numero ng housing needs. Ang previous study kasi natin was done in 2016 to 2022. So to validate kung yung numbers are still right, nag-commission po tayo ng government agency, PSRTI, a subsidiary ng NEDA, DepDep ngayon, to do the study because they were originally also the same group that did the study. Okay, so before we get into numbers, Susek, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing housing need at ano po yung pinagkaiba nito sa housing backlog? Okay, ang ibig sabihin, let me start with yung backlog. Okay. No? Ang ibig sabihin ng backlog, yun yung kakulangan ng maayos na pabahay at a point in time. So in this case, ang ginagamit natin backlog is December of 2022. Okay. Yung housing need, kasama yung backlog plus yung future requirement. So, ang housing need natin is from 2023 to 2028. So, sinasama natin yung kakulangan natin as of December 2022 at yung projection natin na ilan pa yung kailangan for the 6-year duration. Okay. Well, follow up on that, Susek. Ano naman po ang pinagkaiba ng housing backlog estimate at housing need framework na inilabas ng PSA Board? At ano po yung sinasaalang-alang para matukoy ang bagong numero o datos na ito? Yes. Ang unang-una, nung ginawa itong updated study, ang ginagamit po nating reference pa yung Census for Population Housing ng 2020. Yung dati kasing study natin, ang reference niya is the Census for Population Housing Census 2010. So, Okay. mas bago na po yung ating reference, no? Second, ginagamit na rin ng PSA yung mga bago nating datos tulad ng birth rate, mortality rate natin, fertility rate, and all of that. No? So, nalaman po natin na yung size ng ating pamilya mas maliit na ngayon. Ang average na po natin ngayon is 4.1 person rather than 5 before. So, mas maliit ngayon. Okay. Tapos, pinag-aralan din nila kung gaano karaming pamilya mag-aasawa, magkakaroon ng anak. So, it was determined. So, ginawa dun sa pag-aaral ng PSA, maraming options. May option na straight fixing rate over the 23 to 2028. Meron naman slow yung pag-reduce nung family growth rate. And then, meron mabilisan naman. So, yun ang mga scenarios na ginagamit sa study. Alright. Well, Susek, ano po naging papel naman ng DSUD, PSA Board, PSRTI, at iba pang ahensya sa pag-aaral? Okay. So, basically, ang DSUD, kami nagpa-commission ng study. Yun yung ni-require sa amin ng Kongreso. Yung PSRTI naman, yun yung naging consultant natin. Sila yung unang gumawa ng study ng previous administration. Sila pa rin ang ginamit natin para ma-update yung study. Ang PSA Board naman, sila yung ahensya ng gobyerno na nagre-review para ma-adapt kung tama o mali yung aming yung study na sinabit ng PSRTI. Okay. In this case, dumaan kami sa proseso at last year, around May, nag-submit po kami. But nakita ng board na may kakulangan doon sa aming sinabit. Kaya inatasan ng board na yung PSA na mag-adjust, mag-correct ng numbers. No? Unang nilang nakita, nung nagpro-project ang PSRTI, hindi nila naisama yung actual houses naman na nako-construct during the projection period. Okay. Pangalawa, hindi naman lahat ng houses na ay masisira. Kasi meron ding gumagastos para magpa-repair. Yes. Yun, hindi rin naisama yung calculation na yun. So, yun basically ang dalawang parameters na naiba
dun sa lumang study. Okay, so speaking of numbers and dun sa parameters na nabanggit mo, Susek, base nga po sa resulta, kumpara dun sa 2016 to 2022, dun sa 2023 to 2028, ay malaki po ang ibinaba ng bilang. Ibig sabihin po ba ay nabawasan din ang problema sa pabahay ng bansa at gaano rin po yung kalaki yung hamon ng sektor o sa sektor ng pabahay? Okay. Base dun sa pag-aaral, yung numero ng backlog tsaka yung numero ng projection, hindi masyadong nagbago. Okay, more or less the same sila. Ang nagbago, itong areas na tinatawag natin na inventory loss. Over time kasi, tulad nito, may mga maayos na bahay, pero nagkakaroon ng sakuna. Tulad nito, yesterday, may lindol tayo, di ba? Pwede rin magkaroon ng baha. So yun, hindi na-anticipate. Pero maayos yung mga pabahay na yun. Then suddenly, nagkaroon ng problema. Okay. So, dun po malaking numero na iba. So, that portion ang bumaba. Kasi nga, sinasabi natin, or sabi ng PSA, pinagkagastosan naman yan nagre-repair naman yan. Hindi naman yan ibig sabihin pag nasira, totally eliminated, back to zero. So yun, doon tayo nagkaroon ng diferensya. Now, ang maganda po dito sa study nito, dahil doon sa study, na-validate na yung ginagawa nating programa, tugma doon sa study natin. Tulad ng, mayroong mga pamilya na may kayang bumili, pero kailangan ng dagdag na tulong sa gobyerno. Kaya meron tayong programa ng subsidiya sa amortization nila. Meron ding mga iba, hindi talaga kaya. Nagbigay din tayo ng other options tulad ng meron tayong mga rental housing ngayon. So, or yung talagang may kaya, pero hindi naman, ayaw naman bumili at this time kasi iba yung priority nila. No? Tapos nakita din na meron din tayong mga properties na either government-owned or private sector-owned, pero meron tayong informal settlers. So, dapat din kailangan ng programa kung saan matutulungan natin sila para mapasa kanila yung lupa kung saan nakatirik yung mga bahay nila. So, these are some of the validation based on what we have found out. Okay, so with this being said, with these factors and validations that you have mentioned, Susek, ano po ang kahalagahan ng statistics na ating ibinibigay sa pagtitiyak ng housing need ay nakabatay nga po sa pag-aaral para walang redundancy, parang ganon? Importante kasi yung statistics, data-driven. In this time and age of technology, importante na hindi tayo naghuhula lang sa mga programa natin. No? So, importante yung statistics because may way of validating kung tama ba yung programa na ginagawa natin. And because this is scientifically done and with certain accuracy as determined by PSA, sasabi natin, mas maayos po yung mga numbers natin. At masisiguro po na mapapakinabangan ng bawat Pilipino na nangangailangan. Kasi kung iniisip ng iba nating kababayan, ako tayo lang naman ng tayo ng bahay tapos hindi naman kami nagkakaroon. Opo, doon actually nagkakaroon ng problema kasi nagkakaroon ng oversupply on one side and then undersupply naman dito sa isang side. So with the numbers, nakikita natin na nagagamit yan both by government and private sector. Pero saan tayo dapat mag-concentrate ng mga programa natin? Okay, so speaking of concentrating the programs, paano po ginagamit ng DSUD yung resulta ng housing need estimate sa pagpapatupad po ng expanded 4PH program? Kanina, nabanggit na natin na marami tayong mga validation. Okay. No? Matatanda natin, nung nagsimula tayo dito sa programa na ito, we were only looking at one single modality. Itong modality na to yung vertical structure. Yes. But since last year, nung pumasok po si Kalihim Liling, nag-expand na po tayo. This was also brought about by the realization that no single program can comprehensively address yung housing problem natin. So ito po yung validation natin. Ayon dun sa stratification na nakita natin, pwede tayo maglabas ng iba-ibang programa at itong programa can address the different requirements of our countrymen. Okay, so Susek, perhaps we can expound on that. So hindi na lang po vertical yung modality natin, even horizontal na pabahay. So before, ang nangyayari po, ang government ang nag-dictate ano lang pwede yung bilhin na entitled to subsidy. Okay. So pinalitan po natin yan under Secretary Liling, naging people-centric na to. So yung beneficiary ngayon ang mag-determine anong gusto niyang bahay. So kung gusto niya vertical, pwede rin. Kung gusto niyang horizontal, meaning house and lot, or kung gusto niyang lote lang, or kung ayaw niya bumili, pwede siya mag-rent din. So these are the options. No? So rather than
production-centered tayo, doon tayo sa beneficiary. Yes. Kasi hindi naman natin mapipredict or masasabi lahat ng beneficiary, ito lang ang gusto. So binibigyan natin ng opportunity ngayon yung mga beneficiaries natin pumili ng programa. At tama po, mas inclusive ito dahil sa vertical, minsan hirap yung ating mga senior citizens, mga Opo, PWD. So, mas hindi lang inklusibo po ito. yun, but generally vertical mas expensive, di ba? Dalawang reason yan. Una, yung production cost. Pangalawa, generally, ang vertical nasa city center. Yung lupa kasi doon, mas mahal. So yung component ng lupa na yun, pag dinagdag na doon sa housing package, mas mataas mahal din na, rin ang oo. presyo, di ba? Okay. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nangangarap magpasa hanggang ngayon magkaroon ng sarili nilang tahanan. Yes, Go ahead, gusto ko Jose. pong aniyahan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ng Department of Human Settlements and Urban Development. At pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation, or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwedeng pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo. Maraming salamat. Alright, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon. Department of Human Settlements and Urban Development Senior Undersecretary Henry Yap.